This is a reaction video sa video na inilabas ni Claro III in regards with his mental health issue. It's some kind of a serious topic. So I just want to let everybody knows that Claro III is one of my idol pagdating sa paggawa ng content or pagbablog. He inspires me na gawin yung gusto ko even though may manood man o wala sa akin. Ang importante, ginagawa ko yung gusto ko. So this is it. Ginawa ko yung pagko-content na ganito dahil ever since I was a kid, naalala ko noon, bumibili pa ako ng dyaryo para gumupit ng isang content doon na ang topic is all about weirdness and stuff na out of this world, like babaeng apat yung paa, alien or ghost story. Then naalala ko pa noon, bumibili pa ako ng Guinness Book of World Record kasi gusto ko makita yung mga weirdest of the weirdest. So yun, then napanood ko si Claro yung parang nagtulak sa akin na why not doing this, diba? Kaya naman mawala sa akin, there's nothing to lose, hindi pa naman ako kilala. So yeah, why not? It's more like my compilation or collection sa mga bagay na gusto kong pagtuunan ng pansin. So mabalik tayo kay Claro III. Napanood ko na nagkaroon siya ng video na nag-breakdown siya, and I feel sad for him. Nagsuffer siya ng ganun. Nagsimula actually yung video niya na masaya siya. Pinapakita niya rin yung paligid niya, which is yung bago niyang concept na gagawin niya sa pagbablog niya, na isasama niya na kaming mga 30s sa kanyang buhay everyday. So I'm glad nakapag-decide si Claro. Congratulations. And kung mapanood mo man to, keep up the good work. We always at your back, okay? Though hindi man ako ganoon ka-active or hindi ako ganoon kaingay sa mga comment section mo, still I'm a big fan, Claro III. So yun, panoorin natin. Medyo mabigat yung ating pag-uusapan. Gaya nga sabi ko, makakatulog din kayo. Sina-challenge ko yung sarili ko na mas maging vulnerable para sa ganung paraan, mas makilala ninyo ako. Kasi ever since talaga, hindi ko rin alam kung bakit. Alam niya malungkot ako eh. Alam niya to, pag mataas ang emosyon ko, alam niya to talaga. Lalapit talaga sa akin to. Alam ko marami sa inyo na nakaka-relate dun sa ganun na maganda kasi yung kinikita mo, so dire-diretso ka lang kahit hindi mo na gusto yung nangyayari, pero hindi mo maiwanan kasi yun nagpapakain sa'yo. Kung bakit kumikita ako, kung bakit nakabili ko tong bahay na binibenta ko na ngayon. Isa pa yun sa mga effects kung bakit binibenta ko yung bahay. Syempre gusto ko rin ng backup plan, other businesses. Dun sa Boracay, sabi ko, mahal kasi sa Boracay, sabi ko, gastusin ko lang lahat ng tirang pera ko dito. Alis na tayo. After nito, magkukwit na ako. Kakalimutan ko na yung YouTube. Papalit na ako ng trabaho. Bibenta ko na yung bahay, ganyang mga bagay. Patay na kasi talaga lahat sa akin. Ayoko na magtrabaho sa YouTube. Gusto ko na ng bago. Gusto ko na kalimutan lahat. Mas kaunti na yung nanonood ngayon. May impact ako sa buhay ng mga tao. Kahit maraming basher, may impact ako sa buhay ng mga tao. Nakikinig kayo sa mga sinasabi ko. Mabubuhay ako. Pilitin ko enjoyin yung buhay. Ang lungkot na. Ang lungkot bigla.
i-share ko yung mga moments sa buhay ko. Naiyak ako. Kung paano yung isa na ayaw na mabuhay. Alam ko na umiyak. Sa part na ito, medyo hindi ko alam kung hindi ako naawa sa kanya. I look up to him as a brother because I have a brother na kamukha niya rin. And yun nga, parang nasasalim ko sa kanya yung kapatid ko. So nung time na nag-breakdown siya, nahabag ako. Hindi ako naiyak, pero nahabag ako para sa kanya. Dahil siya mismo, hindi niya naiintindihan kung ano ba talaga yung gusto niyang gawin sa buhay niya. And dun yung gusto niya na mag-quit. Andun na yung pumapasok sa utak niya na ubusin na kung ano yung kinita niya at pagsimula ng bago. Alam mo, Claro, you are very lucky because you have your 30s. Unlike me or every new breed of vloggers na gustong maka-keep up sa mundo ng YouTube is wala pang nasimulan talaga, as in zero. And guess what? You have your 30s. So be strong. And 30s or kahit hindi 30s, everybody is looking up sa'yo. Kaya don't feel sad. Don't feel alone. We got your back. Every day I'm actually waiting for your new upload. Kahit ano pa yan, kahit na yung horror story mo or reaction video mo, pati yung mga kulturang Pilipino mo na piniflex or mga Pinoy memes mo. I'm always at your channel checking on, and kasi yung panonood ng vlog mo somehow put a smile in my face every day. Kahit sa dami ng problema ko, hindi ko na naiisip yun. Minsan nakakalimutan ko actually na may problema pala ako. Pero yun nga, isa sa mga magandang adikain mo yung makapagpangiti ng ibang tao sa panonood sa iyo. And I salute you for that. So, medyo natawa ko dito na medyo naguluhan kasi nga nag-breakdown siya, then it's kind of weird na makikita mo iyak yung tao tapos tumatawa. Natawa siya dahil may tumutulong ng sipon sa kanya. So hindi niya naawat at hindi niya rin akalain na iiyak siya that moment. Isa yun sa problema na may mga mental health issue. I don't know kung what kind of mental health issue he was suffering of. But I pray for your wellness and keep smiling. Again, maraming nanonood sa iyo. Huwag mong bilangin yung dami ng nanonood sa iyo. Ang bilangin mo, yun at napapaligayan mo araw-araw. Okay? Kudos to you and good luck sa bago mong papasoking businessman yan or not. Or good luck din sa paglilipat ng bahay mo. Okay? Salute. Please like, comment, and share. Comment your side thoughts about this video. Yeah, this is Wild. Peace and love. Someday I know that